na while we are still waiting for the reactions of everyone, biglang salita itong si Senator Lacson na he was approached na maging member ng isang civil military junta. Okay. Ang tanong, sino ang mag-approach sa kanya ng civil military junta? Civil military junta meaning military kasama doon. And nadidinig niyo naman si Comet Browner na the AFP will not be used para sa isang kudeta, mutiny or junta. So, sino ang mag-invite kay Senator Lacson para doon? So, para sa akin, ang ano niyan, para maging laman lang ng SOCMED, para pag-usapan ng tao, yung sinabi ni Lacson, na yung hunta-hunta na yan and all that. Pero kung tutusin, it will not hold any value dahil sa, unang-una, illegal naman yung junta. It violates the Constitution. As a sitting senator, he should even be the one to order the investigation, ipasa niya sa corresponding committee sa Senate, na sino itong mga tao na to na nagbubro ng civil military junta. Kasama ba dito ang armed forces talaga? Sino-sino dito yung mga retired na involved na nag-a-arrange ng magkaroon ng junta? Sino yung mga ibang tao na inimbitahan? Yung mga ganun, ang daming tanong. But, hindi nag-ano ng detalye. Kasi baka wala naman talagang detalye. Ang gusto lang, pag-usapan ng tao. Basically kasi, it is a smoke screen since he is an ally of Bongbong Marcos. Nakakadagdag siya para nakakatulong siya na magkaroon ng smoke screen, ma-divert na naman yung issue, mapunta dun sa civil military junta. Dun magpag-usapan ninyo, ganun. Kaya nag-comment ako dun sa message na gusto lang pag-usapan sa SOCMED yan para malihis yung totoong issue. Ano yung totoong issue? One, involved si Marcos, siya kasamang mastermind dyan sa mga flood control projects na yan, dyan sa insertion na yan. Anyway, talaga naman siya yung kasama dahil sa pumirma siya ng GAE. Lahat ng releases naman, alam niya imposibleng gagawa yung pinsan niya ng ganyan na hindi niya alam. Magkakatandem nga sila, magkakasama nga sila. So, basically, yun yung isang allegation para sinabi ni Ko na of which Lacson has control na i-pursue yung testimonya ni Ko kung talagang gusto nila na And then, itong pangalawa is yung kay Amy Marcos na sinasabi na bangag. So, by coming out and stating that he was being invited to be part of a civil military junta, nagpapa-importante siya. Gusto lang niya maging sikat-sikat? No, not really. I think it's more of yung para ma-divert na naman tayong lahat dun sa usapin na si Marcos ay probably is following the game plan nila, yung kanilang spin na para hindi mapag-usapan yung pagka-residente. That is my take. Kasi unang-una, alam na natin na illegal yon. It is against the Constitution. Incidentally, may mga grupo na pinag-uusapan din yan. So parang ang lumalabas dito, mahirap magtiwala sa mga grupo-grupo dahil sa pati sila infiltrated ng administration. Kasi parang dinidikta ng administration yung dapat pag-usapan ng mga tao na imbis ng pinag-uusapan ay yung exposure ni Amy at yung kay Saldico, nalilis yung kwentuhan, doon na pupunta sa mga content, doon na pupunta. Yan, kay Lacson, yung sa kung ano-anong civil military junta, may pinload na Ramon Ang na nagsalita naman, ayaw niya. Tapos ngayon, meron naman, may pinag-usapan, may sinasabi si
Parang pinapipili ang tao, pinafloat yung idea kung civil military junta, si Magalong, si Gibo, o si Ramon Ang. What happened to the Constitution? Ba't yan pinag-uusapan? Akala ko ba we're supposed to uphold the Constitution? Paano magkakaroon ng civil military junta kung involved ang military doon? Akala ko ba uphold the Constitution? Defend the Filipino people. And part of defending the Filipino people is defending the mandate given by the Filipino people to the President and the Vice President. Now, incidentally, the President is now being questioned na may problema. Dalawa. Yung isa is pagka-involve niya doon sa flood control na mga scam na yan, sa pagnanakaw, sa plunder. At yung pangalawa is yung kanyang pagiging drug being attested to by Amy Marcos. No less than the sister. At nadinig niya yung sagot ni Marcos, she is not my sister. We're worried about her. Yung kanyang act. I hope she gets well. Para bang pinapalabas niya na nasisira ng bait si Amy. Na kaya nga, panay deflection, panay pero yung issue mismo, wala hindi hinaharap. Kaya, budol again to, budol, kaliwa kanan. Kasi sinasabi na may arrest order na, may warrant of arrest na si Saldico. Imagine, from the start, tinatago nila, pinaalis nila, abroad nila. Tapos ngayon, pinapabalik nila para magtestigo. Ang dyan, pagka bumalik si Saldico, baka timbogin siya. Kaya maganda kay Saldico, ilabas na niya lahat ng ebidensya. Ilabas niya lahat. Tapos magpa-sworn statement siya para meron siyang statement para lalabas kung may mangyari sa kanya, parang dying declaration yung kanyang sworn statement. Aminin niya na in the event na something happens to him, ang pwede lang magpapatay sa kanya is si ganito, si ganyan. Tapos nun, kaya niya in-execute itong affidavit na to so that the Filipino people will know the truth. Oo, tama, ganito, ganyan-ganyan. Oo, tama, ganito, ganyan-ganyan. Ito yung mga figures, ito yung katibayan, ito yung tag doon, USB, ang kopya, bla bla bla. Tapos yung printed nung mga attachments. So, kung may mangyari sa kanya, lilitaw na yon. O ilitaw na niya para protektado na siya. Kasi pagka pinapatay siya, Saldico, kung nakikinig ka, kung pinapatay ka, at least nasabi mo na. And then, magiging primary suspect, yung mga sinasabi mong tao doon sa iyong testimonya, affidavit form, na ang tinuturo mo si Marcos at saka si Tamba Buaya. So, kung mamatay ka, sila may kagagawan. So, napapatunayan na may kinalaman talaga sila. That's the way to do it. Anyway, matatalino naman kayo. Ang nangyayari sa inyo, takutan Takutan na nangyayari sa inyo. And then, ikaw naman, Buaya, Martin, imbis na panay troll ang inaasikaso mo, bayad ka ng bayad ng mga troll, tsaka mga vlogger, ang isipin mo, nilalaglag ka rin ni Marcos. So, kinakailangan ipunin mo na lahat ng ebidensya para pagka nangyari yon na ilaglag ka na ni Marcos o baka patira ka ni Marcos to save his neck, nakapaghanda ka na rin ng iyong testimonya, yung affidavit. Laglagan ganyan talaga sa mga magnanakaw, maglaglagan. There is no honor among thieves. Panay kayo magpatayan just to save the skin of the other. Yun yung doon. Diba? Kaya nga anyway, yun yung tingin ko doon sa kay Sen Lacson na ngayon, granting totoo. Palagay natin totoo. Inimbitahan siya. Is it that important? Is it that important? Maraming mas mahalagang tao to you invite he's a sitting senator. It's not credible.
when you invite somebody to a military junta, to a civil military junta, number one requirement is credibility of a person. No? Number one is credibility of the person. You invite one person not credible to the Filipino people, the whole junta structure will crumble. So, credible ba yung mag-head ng junta? Credible ba? Just in case, credible ba si Gibo? No, not really. Credible ba si Omet Browner, General Browner, si SAFP? No. Si PNP? No. Credible ba si Lacson? No. So forget it. A civil military junta with these people will not work because they will have a rebellion in their hands. You imagine kung maghunta kayo, you take power, bam. Unang-una, pagka naghunta ka, tinanggal mo na yung presidential succession. Tinanggal mo yung konstitusyon. Na dapat yun ang umiiral. Everybody, the Filipino people, naniniwala up to now sa konstitusyon. Tanggalin mo ang konstitusyon para magkaroon ka na civil military junta. Kasi wala doon sa konstitusyon natin nagsasabi, pwedeng mag-military junta. Civil military junta. And to the credit of General Browner, he already stated, and I believe him, na hindi dapat hindi sasama ang AFP sa isang civil military junta. Now, kung he will later on say, sorry, I lied, nasa kanya yon. Pero nagbitaw siya ng salita as an officer and a gentleman na hindi niya gagawin yon. Hindi kasama yung buong armed forces. Ang isa pang question doon, kahit mag-civil military junta, does that tell you yung buong armed forces sasama dyan? Hindi. Kaya nga sasabog yan. May question sa credibility ng mga, sino may lalagay mo? Si General Magalong. May ano rin. Si General Magalong ngayon, lately, nasisira siya doon sa ginawa niyang action na doon nag-imbestiga sa Davao ng flood control. Ang baha, nandun sa Cebu. Dahil yun yung saving grace sana yung nag-resign siya doon sa ICI. So, wala ka nang parte sa ICI. Sorry, sir, wala ka ng parte sa ICI. Anong ginagawa mo? Sasama ka sa ICI para mag-imbestiga. Nag-resign ka na nga eh. Kaya sisira ka. So, yung credibility mo, dati okay sana. Okay sa akin sana eh. Na you're credible, anti-corruption, pero natitrigger kayo dun sa corruption na sinasabi niyo kay Inday Sara, pero hindi kayo natitrigger dun sa laki ng corruption, yung magnitude. Ngayon sabihin niyo, lahatan. O sige, lahatan. Pero questionable yung nag-resign sa ICI, in the first place, bakit mo tinanggap? Kinwestiyon ko na yun, bakit mo tatanggapin? Masisira ka dyan. O, ayun nga. Tapos na, magre-resign ka. O, anong ibig sabihin nun? Nag-resign ka, tapos nun, biglang pupunta ka sa Davao, buntot ka dun sa ICI, invited ka na ICI. What for? Nag-resign ka nga eh. So, sira ka dun. So, sino pa yung mga si Gibo, not credible. Si Gibo is not credible because Gibo is finding a hard time to identify with the masses, the common tao, the Filipino people. Yes, he is a defense secretary Gibo. Pero pagdating sa rapport with the Filipino people, malayo. Pati nga rapport with the soldiers, malayo. Re-respetuhin siya, because of his title, his position. Pero yung panatag ang loob ng sundalo kay Gibo, no. Kaya nga ang mangyayari sa inyo sa junta na yan, it will crumble because you will have a rebellion or a civil war or secession. You make a choice kung anong gusto nyo because those things are bound to happen pag pinilit ninyo yung civil military junta na yan. Because ang taong bayan hindi papayag na yung presidential succession, line of succession ay masunod. Hindi masunod. Hindi papayag na hindi masunod. Kaya kailangan constitution. Kaya yung lahat ng usapan na tungkol sa wag lang si Inday. Basta hindi makaupo si Inday o
all the more lumalakas ang argumento ko, namin, lahat, na kaya kayo ayaw nyo si Inday kasi lahat kayo natatakot na pag si Inday ang umupo, yayariin kayong lahat mga korap. Kaya ayaw ninyo. Kasi yung sindikato nyo ngayon nangangatog anyone but not Inday Sara. You bend the law, you bend the Constitution, you create a provision in the Constitution na pwedeng mag-military junta. Hindi naman, wala naman talaga eh. Why are you changing the line of succession na wag lang si Inday Sara and then mag-military junta na lang?